bahagi. Ngayon po, meron tayong aralin. Yung kanina po, inalakay, ayon sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kapitulo ay 15, versikulo 45 hanggang 54. Basahin muli natin. Gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ngayon po, ang pagkakaalam natin, yung unang Adam, Adam talaga ang pangalan. Ang huling Adam, Isus, o tinatawag natin Kristo. Ang ibig po kasing sabihin ng Adam, lalaki. Yan po ang meaning niyan. Ang unang lalaki, tinatawag na Adam, siya po mula sa alabok, pinanyuan ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Sa makatuwid, kung ano yung figura natin, kung ano yung hitsura natin, yun po yung larawan ng Diyos. Kaya kung mapapansin po natin, kapag pinuputya natin ang ating kapwa, pinuputya natin ang Diyos. Dahil pare-parehas po tayo magkakawangis. Sa makatuwid, hindi po pwedeng kutyain ang kapwa. Kundi dapat ituring natin silang kapatid, ituring natin siyang bigan, at higit sa lahat, pakitunguhan natin ng mabuti. Kasi yun po ang nakalulugod sa Diyos. Ngayon, itong tinatawag na huling Adam, na espiritong nagbibigay buhay, kasi po, si Kristo po ay dinanas din niya ang pagiging isang tao. Kaya siya tinatawag na huling Adam, dahil bagamat siya ay nabuhay bilang isang tao, naranasan niya rin po ang mamatay. Hindi po ba noong unang panahon, kapag mayroong pagkakasala ang tao, kukuha ng isang hayop, ihahain ang dugo o ang buhay ng hayop, ipapabuhos ang dugo. Pero po si Kristo, iba po ang dinanas niya. Yung mga hayop, kinikitlan lang ng buhay, binigilitan sa liig, ibinubuhos ang dugo. Pero si Kristo, pinahirapan na, hinampas na. Lahat ng sakripisyo dinanas niya bago dumaloy ang dugo nung siya'y mamatay na sa krus. At pinagpulusanan ang kanyang pagiliran. Kaya po, tinawag siya na espiritong nagbibigay buhay. Kasi po, pagkatapos po siya na mamatay, lumipas ang 3 gabi o araw, siya po ay nabuhay na mag-uli sa mga patay. Para sa atin po, kwento lang, galing sa Biblia. Ibig kong sabihin, si Kristo po ang naging unang bunga ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sa makatuwid, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, ganun din po yung tatanggapin. Pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, marami tayong mga sakripisyo, marami tayong mga pagdadalamhati. Kung maaari sana, para pag gusto na nating sumuko sa buhay na ito dahil ang bigat. Nagugutom tayo, naiinitan, problema sa pagkain, marami, lahat kasalatan. Pero yan po ay danasin ng isang tao. Lamang kung pinapabuti po natin ang ating buhay, may inihanda po ang Diyos na tinatawag na buhay na walang hanggan. Doon wala na pong pagdurusa. Kaya yan po ang pagkanasain natin. Binigyan tayo ng pag-asa dahil po sa huling Adam na nagbibigay ng Espiritu. Sa makatuwid bagay, si Kristo po yun. Galing po sa Kanya. Siya po ang nakakakilala sa bawat isa sa atin. Paano po? Mararamdaman natin ang presensya niya. Sa oras, halimbawa, nagsasalita po dito sa unahan, dinadaman natin ang kapangyarihan ng Kanyang mga salita. Parang pakiramdam natin, kapiling natin siya, kasama natin siya. Ganun po kahalaga magmahal ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi dito, bagamat ang ukol sa Espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ay ang ukol sa Espiritu. Totoo po. Bagamat ang ating dakilang Panginoon ay nabubuhay na bago palikhain ang isang libutan. Pero po, ang
muna kasing ginawa ng Diyos, itong matapos nalikha yung sa langit, itong sa sanlibutan. At ginawa niya muna yung tao ayon sa kanyang wangis. At pagkatapos po yun, sumunod naman yung sa Espiritu. Kasi po, kinakailangan mo muna maranasan ng tao yung mga challenge, yung mga challenges, yung mga dapat nadanasin ng isang tao bago dumating sa tinatawag na pagtatagumpay. Challenge. Opo. Kaya po, ipagpasalamat po natin kung sa bawat dinaraanan natin, bahagi tayong nagtatagumpay. Kumbaga, dadaan tayo sa pagsubok, dadaan tayo sa kumunoy, o kaya sa halimbawa, ang importante po nun, makatawid tayo doon sa dinaranas natin ngayon ng mga pagmumulong. Yun po yung pinaka-importante po yan. Ang unang tao ay tagalupa, namukol sa lupa. Ito po. Dahil galing sa lupa, mula sa alabok. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Kasi galing sa langit. Sabi nga niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa makatuwid, yung paglihi ni Virgen Maria, lalang ng Espiritu Santo, mula po siya sa langit, bumaba siya, at nanahan siya doon sa sinapupunan ng kanyang ina, na nabuhay ngayon bilang isang sanggol o tinatawag na ninyo o santo ninyo ng iba. At ganoon din tinatawag ng Mesiyas o Kristo. Walang iba ang ating dakilang Panginoon. Nabuhay po doon at nananahan doon sa batang yun. At hanggang sa lumaki, na iningatan ng kanyang foster father, sa makatuwid bagay isang karpentero, si Jose, hanggang sa siya'y lumaki. At dumating sa tamang edad, na 30 anyos, doon na po nag-umpisa siya, tanggapin niya ang tinatawag na pag-aayuno at sakripisyo bilang isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. At sa edad na 33, doon na po niya dinanas ang mga paghihirap at pagdurusa. Ganyan po ang nangyari sa ating dakilang Panginoon. Sabi po dito, kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang tagalupa. Totoo po. Kung yung tagalupa lang talaga. Kung ano naman, at kung ano ang ukol sa langit, gayon na naman silang tagalangit. Hindi po pwedeng magsama yung tagalupa at tagalangit. Kinakailangan may babaguhin para magsama yung walang hanggan doon sa may katapusan. Kasi po ang tao may hangganan ng buhay. Kasi po itong katawan natin na to marupok, mahina, inihahampin na lang siya sa parang tulda. Ang tulda kapag pinapalit ng hangin, nagigiba, nasisira, napupunit. Pero po, yung buhay na bilang isang tagalangit, katulad ng isang gusalik na matatag, matibay, walang katapusan. Malaki po ang pagkakaiba ng building sa tulda o tent. Sa makatuwid, kung ang tulda marupok, ang buhay ng tao marupok, hindi mo lang pakainin, basta na. Minsan, nagkaka-ulcer, hyper. Hindi mo lang painumin ng tubig, namamaos na. Hindi na makatulog, balisak na. Ibig sabihin, marupok po kasi ang kalagayan ng tao. Ganun po yung mga tagalupa. Ngayon, yung tagalangit naman, iba naman po yung katawan noon, tinatawag na supernatural beings. Sa makatuwid, wala silang kamatayan, walang hanggan, walang katapusan. Kasi po, ang may likha sa kanila, wala rin katapusan. Pero, higit na magpasalamat tayo mga tao. Kasi kapag ang tao ay nagkakasala, marami pang chance para magbago at magsisi ng kanyang kasalanan. Unlike sa mga tagalangit, once na magkasala, isang beses lang, pinalalayas na ng Diyos sa kanyang kaliwalatian. Yun po yung pagkakaiba. Kaya, kung tayo pong tao, binibigyan pa tayo ng free will o kalayaan magpili, minsan nalalagay tayo sa masama, minsan nalalagay tayo sa mabuti. Pero okay lang. Sabi nga, ang Diyos nagpapaulan sa masasama at mabuti. Pantay lang po magtrato ang Diyos. Pero yung mga tagalangit,
hindi po pwedeng magkamali. Kasi sa oras na magkasala, pinapalayas na po sa langit. Yan po ang nangyari kay Satanas. Kaya siya nandito sa ibabaw ng lupa. Ngayon po, sabi nito, at kung paano tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglay hindi naman natin ang larawang ukol sa langit. Ibig sabihin, tayo po pa mga taga-lupa, pwede rin tayong tumaglay ng larawang ukol sa langit na magkaroon ng walang hanggan kalagayan. Sabi mo po dito, at kung paanong, sinabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Sa makatuwid, kung tayo po ay merong laman at dugo, hindi po tayo maaaring magmana ng walang kasiraan. Ubuhay na walang hanggan. Ibig sabihin, merong pangbabaguhin ang Diyos para magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Yung kalagayan natin ngayon, kinakailangan munang dumanas ito ng kamatayan. Sabi nga, malinaw na ang butil ay mamatay ay hindi siya mabubuhay. Sa makatuwid, kung tayo ipinanganak ngayon at nabubuhay, kinakailangan muna natin danasin ang kamatayan. Nang sa ganon, tanggapin natin yung buhay na walang iba, yung buhay na nauukol sa langit. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ito po ang hiwaga. Sa pagbalik na natin dakilang Panginoon, hindi ibig sabihin lahat tayo daranas ng kamatayan. Pagbalik na natin dakilang Panginoon, pwedeng may mga tao pa na buhay. At mayroon na rin mga namatay na. Paano ngayon ang mangyayari sa pagsalubog sa ating dakilang Panginoon? Na samantalang sinasabi na ang laman at dugo ay hindi magmamana. May babaguhin po. Sabi dito, sa isang sandali. Pag sinabi, sandali, split second. Sa isang kisap mata. Pagpikit mo, pagdilat mo, bago ka na. Sa huling pagtunog ng pagkakak. Kasi sapagkat tutunog ang pagkakak. Anong pagkakak? Trumpeta. Tutunog po siya. Yan ay magiging hudya at ang mga patay na nabubuhay na mag-ulit na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sa makatuwid, paano po siya babaguhin? Yung mga nagabubuhay sa isang kisat mata, yung merong katawan at dugo, merong laman at dugo, babaguhin siya bago na yung sistema ng kanyang katawan. Katulad na ng tagalangit. Pero yung nangamatay, nasaan naman? Ano naman ang mangyayari sa kanila? Sabi sa 37, at ang mga buto sa libis, palulutangin niya ng Diyos. At sila'y magkakadugtong-dugtong. At ang mga buto ay magpagdudugtong-dugtongin ng mga litit. At ang mga litit ay babalutin ng laman. At ang laman ay babalutin ng balat. At sila'y maging isang tao muli. At muli silang hihingahan ng hininga ng buhay. At sila'y mga bubuhay. Sa makatuwid, yung mga nangabubuhay na binago at yung mga namatay na binuhay na mag-ulit sa mga matay, pare-parehas na po ang magiging kalagayan. Kaya kung natin pong iningatan ang ating sarili, totoo po, normal sa atin na nagkakasala. Ang importante po diyan, marunong tayong tumanggap ng pagkakasala. At marunong tayong humingi ng tawad. At higit sa lahat, marunong din tayong magpatawad. Yun po yung importante. Kasi nasa ama namin yun. Patawarin mo kami ng aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may sala. Kaya ang paghingi ng tawad sa Diyos, conditional. Hindi tayo patatawarin ng Diyos kung hindi rin tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay maglihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay maglihis ng walang kamatayan. Ibig sabihin, yung binuhay na magulit sa mga patay at yung nabuhay o binago sa loob ng isang kisap mata.
sila na po ay magiging walang kasiraan. Magiging katulad na po ng katawan ng ating dakilang Panginoon nung siya'y nabuhay na magpuli sa pagpatay. Siya po kasi yung pinakapangunahing bunga. At tayo naman po ay susunod sa oras na tumunod po ang tinatawag na patakat. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan. Kung magkagayon, mangyayari, nilaman ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kinakailangan pagtagumpayan ang bawat isa sa atin. Matapos, kung dumating man tayo sa kapanahunan ng ating buhay, nabuhay pa tayo, bumalik ang ating dakilang Panginoon, dapat mapalitan po ito sa buwan natin. Dapat lahat po tayo, namatay man o nabuhay, magtagumpay tayo dito sa buhay na ito, sa ibabaw ng sanlibutan. Yan po ang pinaka-importante na dapat pakanasain ng bawat isa sa atin. Kasi po yun, inihanda na po yun ng Diyos na sa dapat nating lakaran. Ngayon po, sabi dito sa ikalawang sitas, sabi po sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 18, hanggang sa 25, ganito ang sabi, na inyong nalalaman, kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, nagpilak, ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyong ng inyong mga magulang. Ibig ko palang sabihin, kung tayo man po ang kinalakihan natin, naging masama tayo, hindi nakalugod sa Diyos ang ginagawa natin, magulang po palang may kasalanan. Sampol. Sabi ng magulang, ano ba itong anak ko? Puro na lang cellphone. Sa totoo lang po, nasa loob pa ng tiyan, pinapatungan na ng cellphone yung tiyan. Nung ipanganak, sinusundan na yung liwanag ng cellphone. Pagkatapos, nung may malay na, nakakapagpindot-pindot na, para lang makapagtrabaho, binibigay ang cellphone. Hanggang sa nakasanayan. Ngayon, sino ngayon ang may sala? Sisisihin yung anak, puro na ng cellphone. Sino ngayon yung nagpakilala ng cellphone? Hindi ko ba magulang? Kaya kung titingnan po natin, ipinamana yan ng ating mga magulang. Sampulan po yan. Halimbawa, kung ang ugali ng isang magulang ay masipag, masino, at marunong magpahalaga sa buhay, ibig sabihin, mamanahin din niya ng kanyang anak kasi tinitingala ng anak ang kanyang magulang. Pansinin po natin yung buhay noon. Naalala ko yung mga lolo natin, di ba? Sa isang tahanan, bagamat maraming anak, pero kapag mahaba ang lamesa, magkabilang dulo, magulang. At yung mga anak, tanda yan kung saan nakaupo at bilang niya yan. Kung sino yung wala, alam niya kung kaninong upuan yun, kilala niya kung sino yung nawawala. Ganun po kahigpit ang mga magulang noon. Kumbaga, tinuturuan ng mga magulang noon ang bata na maging masino, masipag, at may respeto sa magulang. Ngayon, anong nangyayari? Nung ipakilala yung cellphone, minsan, pag sinabi sa anak, magsaing ka, sunog na yung sinaing, sa kaka-cellphone, hindi ko niya pa naamoy na ng kapitbahay. Di po ba totoo yun? Kaya kung mapapansin natin, kanino pong kasalanan at nasanay ang bata sa cellphone? Di po ba sa magulang din? Kaya kung pag-aaralan po natin, merong ipinamana ang mga magulang kung kaya napahamak ang mga anak. Salin-salin lang naman kasi yan. Ang magulang, magkakaanak, ang anak, lalaki rin, magkakapamilya, magkakaroon din ng anak. Pare-parehas lang ito ang senaryo ng buhay. Lahat mamamatay. Ang importante po yan, merong part sa buhay ng tao na nakilala niya ang Diyos. Na dapat may takot sa Diyos at may respeto sa magulang. Halimbawa po, sampul na lang. Ang sabi sa banal na kasulatan, igalan mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may pangako. Kung pag ikaw ay mapabuti at mabuhay ka ng malaon sa lupa. Dalawang benepisyo.
Respeto lang sa magulang. Anong mamanahin? Mapapabuti na ang buhay, hahaba pa ang buhay. Halimbawa, umidad tayo 30. Ingat na ingat tayo sa mga preservative. Ingat na ingat tayo sa mga junk food. Minsan, ingat na ingat tayo sa mga kolesterol. Pero nung kabataan natin, wala tayong modo sa magulang, kahit anong ingat natin, hanggang doon na lang ang buhay. Kasi ang susi ng mahabang buhay, respeto sa magulang. Pangako po yan ng Diyos. Sabi sa Efeso 6, versikulo 1 hanggang 3. Yan po. Sa mga bata, basahin po niyo yan. Ang pagrespeto sa magulang, mayroong regalo. Mahabang buhay. Kaya pag sinabi ng magulang, anak, matulog ka na, huwag ka ng cellphone. Ang pagsunod noon, wala pong mawawala. Madadagdagan ang buhay. Kasi kung meron akong naging pasyente, at the age of 14 years old, stroke. Bakit? Sa sobrang puyat, pagkatapos, matutulog isang oras, maliligo, pagtaon yung upat. Nanginginig siya. At ang panginginig pa din ang kamay niya ganun. Parang may parang akala mo makina. Pero sa awa ng Diyos, dahil pinarikita ko sa Kanya, sabi ko, tanggapin mo may kasalanan ka. Ngayon, nung gumaling na, sabi ko, umulit ka pa. Ayaw niya na. Yung cellphone niya, pinamigay niya na. Hindi na siya nang hinaya. Ganun po dapat ang pagpapahalaga sa sarili. Yun po yung important na dapat tanasin natin bilang nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Sabi nito, tinubos tayo, hindi ng bagay na nasisira. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin, hindi naman natin nakita si Kristo. Hindi natin nalaman kung ano bang hitsura ng kamatayan niya, anong hitsura ng figura niya. Ang importante po dyan, ilalakit kayo natin ang ating pananampalataya. Kaya pala si Kristo namatay. Idinusay niya ang kanyang buhay. At yung ibinuhos niya ang kanyang dugo bilang pang-uwis para muli tayong makabalik sa Diyos. Yun po yung pinaka-purpose bakit ang ating dakilang Panginoon bumaba dito sa ibabaw ng lupa. Kasi po, sabi nga, hain at handog ay hindi mo ito. Kumbaga, wala na pong mangyayari sa tao. Nagiging habit na lang yung pag-alay ng buhay ng hayop, tapos talit na naman sa pagkakasala, halos. Ganun na lang ang senaryo. Pero ngayon, wala na tayong gagawin. Sasampalatayanan lang natin yung ginawa ng ating dakilang Panginoon. Inubos na tayo ni Kristo. Pagtanggap po, bilang tayo yung isang makasalanan. Sabi nito, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng kutirong walang kapintasan, walang dungi sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Kaya po yung dugo ni Kristo, hindi po katulad ng ordinaryong dugo na katulad natin. Kasi po siya, hindi po siya ordinaryong tao. Lalang siya ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, may supernatural being siya. Hindi siya katulad natin ordinaryong tao. Kasi po, wala siyang ama na katulad ng natin. Mayroon tayong ama sa laman. Ang ama niya, Espiritu Santo ang may likha sa sinapupunan ng kanyang ina. At ang kanyang ina, Berhen. Sa makatuwid, hindi pa nagagalaw ng lalaki. Sabi nga ni Jose, nung malaman niya na ikakasal si Maria sa kanya, tapos nalaman niya buntis, palihim pa nga siyang gusto niyang umalis. Bakit siya mananagot? Hindi niya naman dapat panagutan. Pero dahil sinuko siya ng anghel ng Diyos na dapat maging isa siya sa mananagot noon sa bata para yun ay lumaki at maingatan na muntik na nga mapahaman na gustong ipapatay ng mga Romano. 2 taon pababa, ipinapatay ng haring si Herode. Kaya nung nangyari, ang ating dakilang Panginoon nila sa Ehipto inilabas at muling bumalik nung umupa na ang kalagayan doon sa Jerusalem. Ano ba sabi nito? Na
nakilala nga ng una, bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Ito po, si Kristo nahayag na noon. Kasi po, siya yung tinatawag na prinsipe ng mga hukbo. Siya yung tinatawag na Espiritong nagpapakita sa mga propeta, sa mga anghel, na nagpapatutuo. At pati siya yung naging haliging bato o haliging tinatawag na apoy doon sa mga Israelita kapag gabi. Kung siya itong lumalakbay galing ng Ehipto, pabalik doon sa lupang pangako ng Kanaan. At sa araw naman, nagiging ulap. Tapos siya nagiging mana na nagbibigay ng kalakasan sa mga Israelita. Ibig sabihin, nakilala mo siya noon. At ngayon, inihahayag ngayon ang pangalan ni Hesus Kristo. Kumbaga, nag-expand na po ngayon sa pamamagitan ng napakaraming mga ngaral ng Ebanghelyo. Lamang magkakaiba-iba ang mga doktrina. Ang iba, ginawang negosyo, ang iba, ginawang pagkakakitaan. O kaya, minsan, may mga nagtuturo pa nga ng mga pastor, na walang iba, ang hinahangat, hindi naman yung kaligtasan ng tao, kundi kung ano yung mahuhut-hut doon sa tagapakinig na dapat magbigay ka ng tithe o ikasampung bahagi. Pero kami po, wala kaming hinihinging gano'n. Binibigay namin ng libre ang panangaral ng salita ng Diyos. Kaya po, Diyos po ang nakakalan sa bawat inihahagi sa salita tinatanggap ng ating kalinga. Naway yan po ay papasukin natin sa ating mga puso at damahin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, si Kristo nakilala niya noon at inihahayag ngayon. Nasa sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos. Ito po, ngayon, ano po ba yung pananampalataya sa Diyos? Yun bang parang puwersa na nagtutulak sa atin para lagi tayong manalangin? Yung puwersa na nagtutulak sa atin para lagi tayong magsimba. Puwersa na nagtutulak sa atin na huwag natin siyang kalimutan sa bawat oras ng ating buhay na pasalamatan sa lahat ng mga biyayang tinanggap natin. Yun lang po, connection po ang ibig sabihin niya. Ang pananampalataya, kahit pwedeng sabihin natin sa bibig, sumasampalataya ako sa Diyos, sumasampalataya ka kay Kristo, pero walang connection yung ating sarili, bibig lang yung sumasampalataya, pero yung puso, malayo. Dapat po, ang buo nating pagkatao. Una, ang isip, ganun din ang puso, dapat po yan buo. Itong katawan natin, yung kaluluwa at espiritu, lahat po yan nagkakaisa na nagpupuri sa Diyos. Kasi minsan may nagsisimba na yung presidente na Diyos, pero yung umangkol, ang isip niya, yung labahin niya na iwan, baka mabasa. Dapat mo hindi ganun, hayaan mo yung mabasa ka. Importante yung presidente mo, nandito ka, nakikiayon ka sa panganin, nakikiayon ka sa tinatawag na pakikinig ng Ebanghelyo, at ganun, nakikiisa ka sa mga awitin. Yun po yung importante. Ano ba po sabi dito? Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa ng inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi patunwari sa mga kapatid, ay ibigyan kayo ng buong ningas sa ng inyong puso sa isa't isa. Hindi po ba, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, parang masakit, parang may kirot sa puso, parang natatamaan yung pride natin, yung ego. Ibig sabihin po yan po ang salita ng Diyos. Kasi sabi, sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, banal, mabisa, kaysa anumang tabak na may dalawang talim. Ibig sabihin yan, yung kabuuan ng ating puso, gusto niyang linisin. Alisin yung lahat ng mga marurumit yan. Nandiyan yung galit, sama ng loob, hinanakit. Lahat ng yan, ng karumihan. Tinatanggal niya po yan. Kasi gusto niya, siya ang manahan yan, yung salita ng Diyos, ang manahan sa ating mga puso. Sa mga tuwid, kung tayo po ay nabago na, meron na tayong tinatawag na pagsunod o pagtalima sa katotohanan. May mababago po sa ating buhay. Sabi nga, pagsisihan ninyo, talikdan. Pag sinabing talikdan, kung doon ka nakaharap, about face.
180 degrees kang magbabago. Hindi yung half-half lang, kalahati. Na minsan, sabi nga nung hit evangelist namin, nananalangin, Diyos ko po, sana po, ngayong nagsimba ko ngayon, yung mamaya, panalunin mo ako sa sabong. Parang ganun daw. Kung hindi ganun, huwag half-half dapat, ipanalangin natin, dapat may total repentance, may total na pagbabago sa sarili. Kaya minsan nga nilalait, dati noon, ang hawak mo ka nga, baso ngayon, ibigay na. Hayaan mo sila. Ang maganda, mahikayat mo sila. Pero hindi masama ang uminom. Sabi sa unang Timoteo 5:23, wag tubig lamang ang inumin mo. Kundi gumamit ka rin ng konting ng alak. konting alak. Hindi konti. Pero sa pakunti-kunti, nakaisang bote. Konting Nasa alak. inyo na rin yan. Basta, huwag naman yung gawing habit na halos araw-araw na lang yung ginagawa na wala nang kain. Ang importante, ilagay sa tama. Ano pa sabi dito? Yamang ipinanganak kayong muli, hindi ng binhi nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nagbubuhay at namamalagi. Ipinanganak na muli. Dito po maraming allergic, mayroon maraming natutuwa. But in English po kasi siya, you must be born again. Yeah. Ipanganak na muli. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung panananak sa atin ng magulang, doon tayo nagkamalay. Hindi po ba? Pag ipinanganak na muli, may babaguhin tayo sa ating buhay. Ang unang binabago po kasi ng Diyos, sa oras na tinanggap ang salita ng Diyos, yung puso natin. Kasi po, itong puso na to, at itong memorya, yung tinatawag na sentido común, yan po kasi nakasave lahat. Kasi po, halimbawa, tingnan natin, di ba yung bata, kapag ang bata makulit, tanong ng tanong, minsan naiinis tayo, balik ng bata na to. Kung mapapansin natin, nasa stage po kasi siya ng collecting information. Kaya kung mali yung sagot ng magulang, kagayahin niya yan. Ganon din po sa pagbabagong spiritual. Kinakailangan mayroon ding practice. Hanggang sa masanay, hanggang sa palagi na tayong nananalangin, palagi na nagsisimba, may totaling pagbabago. Ganon din po ipinanganak sa muli. Uulitin lang yung senaryo ng pagbabago. Hindi ibig sabihin, umamit ka sa born again, kundi connection po kasi ang pinag-uusapan yan ng ating puso na dapat nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Espiritu Santo sa ating mga puso. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. Tayo po, mga nabubuhay sa laman, inihahambing sa damo. Ano ang taglay ng damo? Ang lahat ng kanyang karangalan na gaya ng bulaklak ng damo. Hindi ba ka dumaan tayo sa pinaka-rurok ng ating buhay? Sabi nga, pinaka-masarap na parte ng ating buhay. Yung katalagaan at kabinataan. Hindi po ba? Pero po yan, sabi nga, ang damo ay natutuyo. Kung nung kabataan, dalaga binata, nagkakilala, nagkakagulat, hanggang sa natutuyo, nagkukulubot ang balat. Dapat, pag nagmahala, kahit kumulubot ang balat, tell it to us part. Hindi yung maghanap ng iba. Kahit maputi na buko. Dapat, kahit Maputi. mabaho na yung amoy niya. Yan. Sabi nga ng amoy lupa na, ibigin pa rin niya. Dahil siya ang pinili mo na pinakapaganda noon at nagkulubot na iniharap mo sa harap ng Diyos bilang mamahalin at pinag-isa ng tinatawag ng pag-ibig. Dapat hanggang sa kumulubot ang balat, hanggang sa mamatay, kasama mo siya. Yan tunay. Yun ang tunay na pag-ibig. Paano kung nagkaroon ng third party? Ay, nawala na. Nagkulubot lang yung balat, nabago na yung tingin.
Sabi dito, ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Dumarating tayo sa panahon ng kamatayan. Pero po, ang tao, iba-iba kasi ang pamamaraan. Ang kamatayan ng tao, sabi nga, sigurado. Ang milagro, Ay, ang buhay. ay ang buhay, milagro. Ang kamatayan, sigurado. Totoo po yan. Ang mahirap lang sa kamatayan, yung dinadaan sa disgrasya. Yung panahon niya na yun eh. Minsan nga, may nadadamay pa niya, may nakukulong. Pero oras niya na talaga. Merong dinadaan sa karamdaman, merong sa tamang gulang. Ang mahalaga po doon, dapat marunong tumanggap ng kamatayan. At kinakailangan magsisi bago matapos ang huling hininga ng buhay. Yun po yung importante. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, masama ka ng tao. Paano kung nagsisi sa huling hininga ng buhay? Mas mabuti pati pasya kisa sa na humatong sa kanya. Na. Dataprat, ang salita ng Panginoon ay namamalagit magpakailan. Totoo po. Mamatay na lang tayo lahat ng tao hanggang sa bumubuhay na mag-uli kasama si Kristo, ang salita ng Diyos hanggang sa kalangitan nagtutuon pa rin. Namamalagit magpakailan. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa atin. Ibig sabihin, kinakailangan nating mabuhay hindi lang sa tinapay na ating kinakain, kapagkat sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Hindi lamang sa tinapay ng buhay ng tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya kung meron tayong habit, agahan tanghalian hapunan, gawin din natin sanayin ang sarili na weekly at least ang simba nga 1 hour lang minsan eh. Minsan gusto na natin umuwi agad. Ang importante po doon, yung salita ng Diyos na tinatanggap ng ating dahinga diretso sa ating puso. Yun po yung pahalaga natin. Yan po ang kalakasan na ibinibigay sa atin para manatili tayong mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Siguro po hanggang dito na lang, pagkikita natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, pagkatiwala at itigil. Sa ngalan ni Kristo ito, salamat at mapagpalang gabi sa bawat sa. Siya ay kasama kabanalan.